Mga sangkay, tingnan nga po natin ang naging sitwasyon ng Dubai, ng UAE, matapos po ang matinding pagbuhos ng pambihirang ulan, mga sangkay. Ayon po sa report, mga sangkay, iyong ibinuhos na ulan, katumbas po yun ng 2 taon. And just imagine kung gaano kalakas yan, mga sangkay. At ito daw po ay dahil sa climate change. Well, tingnan po natin ang naging sitwasyon ngayon. Okay na ba sila? Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, no? Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook page. Dito, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon, hindi lamang po mga nagaganap sa ating bansa, kundi mga kaganapan din po sa ating mundo. Well, tingnan po natin itong nangyari sa Dubai, mga sangkay. Ayan po. Itong matinding struggle na sa kauna-unahang pagkakataon, nangyari daw po ito sa Dubai. At ngayon nga, mga sangkay, masasabi po natin na ang climate change ay realidad na nagaganap na po ngayon. Hindi na po ito yung tipong usapang climate change. Ngayon, nagaganap po talaga ng aktual yan, mga sangkay. At isa po yung Dubai sa nadali. Tingnan po natin ano ang sitwasyon. Welcome back now. Dubai, a city in the desert that is proud of its modern gloss, is facing the towering task of clearing up its waterlogged roads and drying Okay, nagki-clearing up na daw po, mga sangkay. Kasi halos buong Dubai talaga napuno ng tubig. Ikaw ba naman, mga sangkay? Yung ibinuhos na ulan, katumbas ng 2 taon? Just imagine kung gaano kalakas yan. out the flooded homes. 2 days after record storm saw a year's amount of rainfall fall in a single day. Grabe. Isang araw lang, no? Ibinuhos ng katumbas ng 2 taon. Authorities and communities across Dubai are working to clear up the debris, and at least about 1 person is said to have died. At i-imagine niyo to ha, mga sangkay, itong lugar na to, hindi naman to ulanin na ganito. Di ba nga ito yung lugar na ano? Mainit, maaraw, madisyerto. Pero mga sangkay, ito po, nangyayari na. Wala na pong pinipili ngayon, mga sangkay, itong climate change. Mayaman ka mang bansa, mahirap ka mang bansa, o anuman. Mararanasan at mararanasan. And homes and businesses were damaged in the rare torrential storm, the worst that's been witnessed in the Emirates in the last 75 years. Dubai International Airport, a major travel hub, has struggled to clear the backlog of flights, and many roads are still flooded in the aftermath of the Tuesday deluge. Grabe, ang daming na-stranded, oh. But what caused the storm that has brought record rainfall in this region? Yeah, okay, ito na. Well, this is where a lot of questions have been raised, and our next report tells you as to how there are a number of reasons behind the rainfall and also the subsequent flooding in the United Arab Emirates. A rare and epic Grabe, tingnan nyo naman, mga sangkay, kung gaano kalakas yan. rainstorm pounded the United Arab Emirates on April 16th. The rains were the heaviest experienced by the Gulf state in the 75 years that records have been kept. My goodness. Grounded flights, leaks in homes, knocked out power. The storm brought much of the country to a standstill and caused significant damage. The water level just kept rising. It was coming out of our drainage basically. Absolutely horrendous. It's the worst I've ever seen it in Dubai. Oh, di ba? Kahit yung mga foreigner, yun yung kanilang sinasabi, first time daw po nilang ma-experience yung ganyan. Na parang napaka-imposible pero nangyayari na po ngayon, mga sangkay. At alam nyo, asahan na po natin ito sa mga darating na araw, may mas mga ganito pa. Bakit? Ito po yung new normal ngayon ng ating mundo. Kapag umulan, malakas, malala. Kapag umaraw, malakas, malala. 'Di ba? And ito po yung realidad ngayon, mga sangkay, na nagaganap sa ating planeta. At kailangan po nasa mindset na natin yan. Kasi I'm sure marami po ang shock pa rin ngayon. Gulat na gulat sa nangyari sa Dubai.
Pero alam nyo, hindi lamang sa Dubai yan. Marami pa pong mga bansa. Nauna na nga po yung ano dyan eh. Yung Europe eh. 'Di ba sa Europe, if you remember, may vlog ako noon mga sangkay na ang Europe ay napupuno na po ng tubig. For the first time, nangyari yun mga sangkay na binabaha na po sila ng ganun-ganun na lang. So ngayon, naging normal na lamang po yun. Yung Germany at that time, pinasok na po ng malalakas na baha. Which is napaka-rare mangyari mga sangkay. Imposible. Pero dahil nga po sa climate change, ito na po ang realidad na nagaganap sa ating mundo. Some people, mga sangkay, hindi po sila naniniwala. Naniniwala kasi sila sa conspiracy theory na hindi, gawa yan ng taong may ginagawa kasing ganito. Pinapabahan nila, pinapalakas nila yung ulan. Alam niyo mga sangkay, maniwala tayo sa mga scientist. Pag politiko ang magsabi, huwag kayo maniwala. Politiko yun eh. Sanay na sanay po yun sa pagsisinungaling. Pero pag mga scientist ang magsalita, naku, ang mga scientist pa naman, ang ginagawa nila, sasabihin nila po yung ayaw nilang, yung mga scientist, pag maglabas sila ng information, ayaw po nilang magpapanik yung tao. So, ang ginagawa lamang po nila mga sangkay, yung information na medyo totoo or medyo, yung hindi ka magpapanik. Pero, kumbaga, may nilabas sila na information, maliit lamang, pero yung realidad, mas malala pala. Kasi ayaw po nila magpanik yung tao. So, ngayon, ang sinasabi ng mga scientists, eto na yun. Climate change, global warming, at bonak na lang tao ang hindi makakahalata ngayon, makakapansin. Tingnan nyo yung init ng panahon kung gaano kagrabe. Makukontrol ba yan ng kung sinong tao ang araw? Hindi makukontrol yan. Araw po yan. So ngayon nangyayari ito dahil nga po sa climate change, mga sangkay. Rainfall is rare in the UAE and elsewhere on the Diba? Arabian Sabi, rare daw po yung rainfall sa UAE. Peninsula that is typically known for its dry desert climate. So what caused this unusual storm? Ito, mga sangkay. Ano ba ang rason? Questions were raised whether cloud seeding could have caused the heavy rains. It's a process in which chemicals are implanted into clouds. Ito na. Ito po yung pampaulan po nila, mga sangkay eh. Kasi ganyan po ka-high-tech sa kanila. Since hindi naman po sila inuulan, meron po silang ginawang technology na nakakapag-form po siya ng ulan para kahit papano itong Dubai, diba? Itong Middle East. Hindi ko alam kung meron din po sa Saudi, pero yung Dubai, ito rin po. Meron po silang ganyang technology. To increase rainfall in an environment where water is scarce. Ayan no, cloud seeding cause heavy rains in Dubai. Pero tanong pa lang po ito mga sangkay. UAE, which is located in one of the hottest and driest regions on Earth, Diba? Located sa pinaka-tuyong lugar sa buong mundo. frequently conducts cloud seeding to increase precipitation. But on this occasion, the UAE's meteorology agency told Reuters there were no such operations before the storm. So wala dang operasyon at that time mga sangkay itong tinatawag na cloud seeding. So saan ang gagaling itong malakas na pag-ulan? Experts say the huge rainfall was instead likely due to a normal weather system that was intensified by climate change. Ayun na nga mga sangkay. Yun na nga po, climate change. Ayan o. Wala pong ibang natutukoy yung mga eksperto pagdating sa nangyayari sa ating panahon, kundi climate change. Kasi hindi daw po active yung cloud seeding. I don't know what, ano ang sinasabi dyan mga sangkay. Hindi daw po, wala daw pong ganun at that time. So anong cause? Ito ang nakita nila, climate change. Isra Al-Nakbi is a senior forecaster at the UAE government's National Center of Meteorology. It's possible that climate change has an effect, whether direct or indirect. Al-Nakbi says that a low-pressure system in the upper atmosphere, coupled with the low pressure at the surface, acted like a pressure squeeze in the air. That squeeze created the conditions for the powerful thunderstorm. She added that the normal weather is not unexpected in April.
During the month of April, it is common for such events to happen because there are rapid changes in pressure patterns which can lead to extreme weather conditions or rare weather events. Climate scientists say that rising global temperatures are leading to more extreme weather events around the world, including intense rainfall. Oh, yun. So, kumpirmado nga mga sangkay. Mga eksperto na mismo ang nagsasabi. Climate change. Climate scientist Colleen Goya says the Dubai storm is an example of that. It's likely that this storm was kind of supercharged by climate change because there's just more moisture available in the air for any storm system to then precipitate out. Okay, so ayun, mga sangkay, climate change. Sa maniwala man tayo o hindi, ayun po, nasampulan na po ang Dubai. Sinampulan na po nitong pagbabago ng klima. At ito, mga sangkay, ay pasimula pa lamang. Wala pa po ito sa pinaka-climax. 2050 pa po yung pinaka-climax. Kumbaga, itong nakikita natin na gulat na po tayo, wala pa po ito sa 1%. No? Sabihin na naman nila na tinatakot ko sila. May ba kasi nagko-comment na ganun, "Sangkay, tinatakot mo na kami." Hindi ko kayo tinatakot. Ayan po, realidad po yan. Kung ayaw niyong manood ng ganitong klaseng information at gusto niyo maging mangmang sa nangyayari sa ating mundo, doon kayo sa mga nagpapatawa. Pero ito kasi ang realidad na nangyayari sa ating planeta ngayon. At gusto ko, alam niyong lahat, alam nating lahat, nang sa ganun, kahit dito tayo sa ating bansa, well-informed po tayo anong nangyayari sa ating mundo at paanong paghahanda ang ating gagawin. Ngayon, anong inyong opinion mga sangkay tungkol dito? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po ako isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Ako, i-subscribe niyo to, please. Nag-upload po ako dito mga sangkay ng mga video patungkol po sa nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Okay? Sa mga Christians dyan, i-subscribe nyo na to. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.